Hi everyone! Ang kwentong to ay hango sa totoong buhay. So, bear with me please. This is my first time to send a story here. If may nakita kayong typo or maling grammar, just ignore it. Hindi naman kasi tayo perfect, right? So let's go on to the story. Matagal na kaming naninirahan sa bahay namin ngayon. Nung una, wala naman akong napansing kakaiba. Marami naman kasi kami sa isang bahay nun. And then, dumating sa point na nag-asawa na yung ate at kuya ko, kaya nagsialisa na sila. Yung dating maingay at magulong bahay na palitan ng lungkot. Para kang mabibingi sa katahimikan. Well, wala naman kasi kaming masyadong kapitbahay. Private property kasi yun ng lolo ko. Magmula noon na wala sila ate at kuya, kami na lang ni mama at lola ang nasa bahay. Minsan na lang kami dalawin nila ate. Doon na nagsimula ang pananakot sa amin. 8:00 ng gabi, nasa terrace pa ako nun. Wala kasing masyadong signal. Madilim sa labas. Tulog na rin sila mama at lola. Iginala ko ang mata ko sa labas ng bahay. Natigil yung mga mata ko na makita kong may taong naninigarilyo sa sobrang dilim na parte ng paligid. Hindi ko makita kung ano at sino yun kasi sigarilyo lang yung nakita ko. Alam mo ba yung feeling na gusto mong tumayo at tumakbo papasok ng bahay pero di mo magawa kasi parang may pumipigil sa'yo? Bilis kong binuksan yung flashlight ng cellphone ko at pinaliwanag sa buong paligid. Pero wala akong nakita. Nanginginig pa rin yung kamay ko. Doon na ako tumakbo papasok at huminga ng malalim. Kinabukasan nun, hindi pa rin mawala sa isip ko nangyari. Hindi ko alam kung tao ba yun o ringkanto o baka naman isang kapre. Kinagabihan, umalis sila mama at lola para pumunta sa lamin ng kaibigan. Hindi ako sumama kasi hindi naman ako pumupunta sa mga ganyan. So nasa sofa ako nun, hinihintay ko sila mama na makauwi. Nakatulog ako sa sofa. Nagising na lang ako nang malaglag ako sa sahig. Patay na lahat ng ilaw nun. Hindi ako agad nakatayo kasi masakit pa yung katawan ko. Nagulat ako nang marinig ko ang mga apak na paa. Papalapit ng papalapit sa akin. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Bumabagsak ng mga luha sa mga mata ko dahil sa takot. Hanggang sa mawala ang mga apak ng paa, dahan-dahan kong dinilat ang mga mata ko nang makita ko ang paa mismo sa harap ko. Lumakas ang tibok ng puso ko. Hindi ako makagalaw na para bang sinasakyan ako ng kung ano. Nagdasal ako. Lahat na ata ng santo binanggit ko dahil sa takot at nais na mawala ang masamang multong nananakot sa akin. Hindi ko na lang namalayan umaga na. Nakatulog pala ako sa takot. Tadtad pala ako ng text ni mama. Pinabubukas yung gate sa akin. Dahil hindi ko nabuksan, dun sila natulog sa tita ko. Hindi ko ma-explain yung takot na naramdaman ko nung gabing yun. Parang isang masamang bangungot lang. Natatakot ako sa tuwing sumasapit ang gabi. Sa tuwing madilim at tahimik, nakamasid, nakatingin. Kahit saan ka magtago, nakikita ka nila. Ang lagi kong iniisip sa tuwing ako'y nag-iisa. So gabi na naman. Tulog na sila mama. Habang ako lang mag-isa sa kwarto ko, naka-cellphone, naka-headset kasi talagang ayaw kong makarinig ng kung ano at gusto kong ibaling yung tingin ko sa cellphone lang. Pero kahit pala anong gawin ko, walang epekto. Kahit lakasan ko pa ang volume ng headset ko, naririnig ko pa rin ang mga bulong ng mga demonyo sa paligid ko. Tinanggal ko ang headset at tumayo. Tumakbo ko at binuksan ang ilaw at nakita kong may sumisilip sa bintana, isang batang babae. Blurred naman ang mukha niya. Alam kong babae siya kasi mataas yung buhok niya at may ribbon siya. 20 seconds siguro bago siya mawala. Parang lumabas ang kaluluwa ko nang kumalabog yung pinto ng CR. Nanginig ako syempre. Kasi sobra na to. Tinatakot na nila ako. Nagpatay sindi na naman ng ilaw. Doon ako nagsisisigaw. Nagising naman sina lola at mama. Tinanong ko anong nangyari sa akin. Sinabi ko naman ang lahat. At doon naman nagkwento si lola na ang lupang tinitira namin is dating tapunan ng mga patay. Sinisilid sa sako. Pinupugutan ng ulo. At yung huling pinatay daw sa lupa na tinitira namin ngayon is magpamilya daw. At karamihan daw sa namatay bata. Ngayon pinabless na nila mama yung bahay namin.
Bumalik naman yung ate ko kasama mga anak niya kasi kakahiwalay lang nila ng asawa niya. Naging makulay ulit yung bahay na nooy sobrang tahimik. Sa ngayon wala na naman ako nararamdamang kakaiba. Pero malay natin, di ba? Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.